My name is Kath and I have a boy best friend named Gio. We know each other since we were kids. Alam niya lahat mga drama ko sa buhay at alam ko rin lahat ng kaartehan niya sa buhay. We became each other's comfort zone against this cruel world. Maaga kaming namulat sa realidad ng buhay. Pareho kaming sabik sa pagmamahal ng mga magulang, kaya naman natutunan naming tumayo sa sarili naming mga paa. Bagaman, magkaiba kami ng sitwasyon. Sabik ako sa atensyon at pagmamahal ng mga magulang. Kasama ko nga sila pero never kong naramdaman na parte ako ng pamilya. Samantalang si Gio naman ay nakaranas ng mga pagmamalupit ng kanyang ama. Sa tingnan kaming sama ng loob sa pamilya namin, ay palagi kami pumupunta sa dalampasigan para doon nilabas lahat ng mga hinanakit namin. And there, we promised to protect each other na kahit na anong mangyari, hindi namin kakalimutan at iiwanan ng isa't isa. Na whatever happens, kailangan matupad namin mga pangarap namin para maipakita sa mundo na hindi kami basta-basta susuko. Buho man ako sa pagmamahal ng aking mga magulang, punong-puno naman ako sa pagmamahal ng isang kaibigan. He's like a moon in my darkest nights. And I thank him for being there with me. Pero talagang sadyang malupit ang mundo para sa amin. Isang araw, inaya ko siya samahan ako dahil may kailangan akong bilhin sa mall. Pero tinanggihan niya ako. Pinalampas ko yon dahil baka busy siya o di kaya masama ang pakiramdam. Akala ko hindi na masusunod pa yung mga senaryong yon. But I was wrong. Palagi niyang tinatanggihan mga paanyaya ko nung bonding kami. Madalas ko na lang rin siyang nakikita sa dalampasigan. Ayoko sanang isipin pero iniiwasan niya ba ako? May ginawa o nagawa ba akong mali na ikinagalit niya? Why is he being distant? Gulong-gulo na ako sa mga inaakto ni Gio. Sa tuwing magtatangkan kasi akong kausapin siya, ay para lang akong hangin na hindi niya nakikita dahil dumediretso lang siya ng lakad at hindi ako pinakausap. Hindi na rin kami nagkakasabay pumasok sa school hanggang nabalitaan ko na lang na madalas na lang siya pumasok at umuwi ng bahay nila. At ang mas nagpagulat pa sa akin ay may girlfriend daw si Gio. Hindi ko na natiis pa ang lahat kaya naisip kong kausapin siya kahit pagtulakan pa niya ako. Kasi best friend niya ako eh. Pag meron mga nangyayari sa buhay niya, dapat nakakaalam ako. Kasi kung itong iniiwasan niya ako, hindi ko naman alam ang dahilan. Pagramdam ko ay hindi ako importante sa buhay niya. Kaya naman nung nakita ko si Gio na nakatanaw sa papalagod ng araw na malapit sa dalampasigan, hindi na ako nagdalawang isip na lapitan siya para kausapin. I asked him kung ano nangyayari sa kanya. Hindi na siya ang Gio na kilala ko. Nawala na ang Gio maalaga, may pangarap at may gustong ipakita sa mundo. Napansin ko rin na namamayat siya at nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Nakita ko sa mga mata niya na meron siyang mga gustong sabihin. Pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Wala siyang ibang sinabi sa akin pero ramdam ko may mabigat siyang pinagdadaanan. At nagagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko man lang siya nadadamayan. Samantalang palagi siyang nasa tabi ko sa mga panahong nangangailangan ako na makakapitan. Parang ayoko nang umibig pang muli. He just simply gave me a smile. It was like he's trying to say that he's fine. He held my hand. Habang ginagawa niya yun, hindi ko na napigilan pang humagulgol. Sobrang bigat sa pakiramdam. Feeling ko, hindi ko kakayanin kung ano man ang mga malalaman ko. Biglang nagbago
mother ko. At sana pala, hindi na lang ako nagising. Sana pala nag-stay na lang ako sa panaginip kong yun. Nung umaga din yun, masamang balita ang dumating sa akin. Gio is dead. Agad akong pumunta sa bahay nila. Umaasang sana hindi totoong mga nalaman ko. Pero binigo ako ng mga pag-asa ko. Madaming tao. Nagkakagulo sila habang tila may sinisihip sa loob ng bahay nila Gio. Nakasiksikan na ako at napatakip na lang ako ng bibig nang tumabad sa akin ang bangkay na katawan ni Gio. Puno ito ng mga nag-uuling ubi ng mga pasa. Hindi na napigilan ng mga luha ko hindi tumulo. Nawalan ako ng lakas kaya pabagsak ako na paupo sa tabi ng bangkay ng kaibigan ko. Sabi sa akin ng isa sa mga kapitbahay nila, araw-araw na nakakaranas sa Gio ng mga pambabumbong mula sa sarili niyang ama. Mas naging malala pa ito ng mga desisyon ng mga ng Gio na ulang sila. Kaya kay Gio lahat ng puntang sisi at hinanakit ng ama nila. Dahilan upang pansamantalang magtrabaho muna siya ng extra at mag-alaga ng mga kababata niyang kapatid. Na inakala ko naman iniiwasan niya ako ng mga panahon yun. Hindi ko alam kung may gano'n na palang nangyayari sa buhay niya at hindi mo lang niya sinabi sa akin. Alam ko na rin yung Gio. Alexa is her name. We meet nung araw na nakita wala ng buhay ng tagpuan si Gio sa bahay niya. And to clear this to you, yes, Gio took his own life. Napagod na siyang lumaban. Alexa also told me na kaya walang sinasabi sa akin si Gio tungkol sa mga nararanasan niya. Ayaw na rin ni Gio na nilimpisan ko pa siya. Tama na rin na wala akong alam para wala akong iisipin na problema. Sila ng kanyang mga nararanasan, hindi niya pa rin nagawang kalimutan na nalahanin ako. Isa siyang tunay na kaibigan. Ipinapangako ko sa iyo, Gio, na hindi kita makakalimutan at tutuparin ko yung pangarap natin kahit wala ka na. Maraming salamat sa mga pagdagdas mo sa akin sa mga panahon wala akong makapitan. I will cherish those memories. Thank you for everything. Until we meet again in a place where pain doesn't exist, and may we live in a prosperous life.